Maayong udto mga kapaglaom. Amo mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong kapaglaom, Reniel Capon. Karong katapusang Sabado sa Mayo 2025, among ihatod diya kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan ug nagdalaw na pong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kaninyong kapaglaom, Annaliza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magadala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug magahatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Miguel Ayasha Dumancas. O guban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, mga biktima sa baha sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, malipayong nakadawat og mga relief goods ug suporta gikan sa ADRA Philippines. Mga lokal nga tigkomunikar sa iglesia sa Central Mindanao nasangkapan og kahibalo bahin sa pagsulat o paggamit sa AI. O pagbansay alang sa mas kalidad nga edukasyon, gipadako atol sa Teachers Convention sa Pattaya, Thailand. Kini ugban pang mga balita atong matangan dinlang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita. Sa Zamboanga Peninsula Mission, mga biktima sa baha sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, malipayong nakadawat og mga relief goods ug suporta gikan sa ADRA Philippines kon Adventist Development and Relief Agency. Din sila aptik nga miresponde sa pagtabang sa maong insidente. Si kapaglam Aika Madel Sombrana magahatag sa balita. Aniya kita karon dinhi sa Kumalarang Seventh-day Adventist Church diin dinhi nagkahiusang ADRA Philippines Adventist Community Services sa Zamboanga Peninsula Mission ug ang Leycon District sa paghatod og tabang sa mga biktima sa dakong pagbaha dinhi sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Gugma o pagtinabangay ang gipakita sa Adventist Development and Relief Agency or ADRA Philippines uban sa suporta sa Adventist Community Services or ACS sa Zamboanga Peninsula Mission ug Leycon District niadtong Mayo 25, 2025 sa ilang pag-apod-apod og mga food pack ngadto sa mga pamilya nga nabiktima sa grabeng pagbaha sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Base sa datos adunay 1,200 ug 22 ka mga pamilya ang naapektuhan ug kinatibuk ang 4,500 kagatos ug 57 ka mga individual ang biktima. Laki pusab niini ang 66 ka mga mag-uma nga apektado ang panginabuhian tungod sa dakong pagbaha. So ADRA is targeting 600 households or families here in Kumalarang, and they will be able to receive food pack. Our food pack is composed of 10 kilos rice, 3 canned tuna, 3 canned na sardinas, 7 canton, 1 liter oil, 2 kilo munggos, and 2 packs of biscuit. So that's the food pack, no? Ang sulod sa isa ka food pack nga ma-receive sa isa ka panimalay. Gipanguluhan sa ADRA Philippines ang maong relief operation uban sa suporta ug koordinasyon sa ACS, ZPM ug Leycon District. Ang ilang pagpaningkamot mao'y nagdala og ginhawa ug paglaom sa mga komunidad nga labing apektado sa maong katalagman. In behalf sa LGU Kumalarang, there are actions nga amo ang ginabuhat as like nga among gipanghatagan og mga relief goods the same as what you did karon, o amo apong gipang-apod-apuran og mga kanang kailangan nga mga tambal since daghan ang nabiktima sa ato ang mga katawhan sa Kumalarang nga dunay mga nataptan og mga sakit, especially kato mga leptospirosis nga pipila sa ilaha ang naka-experience.
And dunay mga kabataan pod nga nagkinahanglan og mga dugang nga sanina since naanod ang ilang mga gamit, especially katong mga kabataan nga naa sa mga lugar nga naagid sa ubos nga ilaha jud apektado gyud ayo ang ilahang mga kabalayan. I'm so thankful. Magpasalamat kog dako kay dako na kayo ni nga tabang para sa nga biktima sa baha diri sa Kumalarang. Ang matag food pack giandam pag-ayo aron matubag ang panginahanglan sa nutrisyon sa mga biktima. Kini naglangkop sa mga pagkaon sama sa bugas, mga dilata, noodles, munggo ug man pang mga pagkaon nga dili dali madaot. Gipadayag usab sa LGU Kumalarang ang ilang pagpasalamat sa ADRA Philippines o sa mga kauban niini nga ahensya sa ilang inisyatibo ug malasakit sa komunidad. Ang ilang kooperasyon usa ka lig-on nga ehemplo sa panaghiusa taliwala sa maong trahedya. So very much thankful ko sa tanan nga gihatag, and then it's about kanang makalighten up sa muang everyday nga kuan kalisod. It's a very big help. Ako ang nabati karon is nalipay kay despite sa kalamidad nga nahitabo diri sa mua is naghapoy daghang tabang nga naabot sa mua sama sa ADRA nga nabot diri sa mua nga way pagduha-duha nga nang hatag og tabang sa mua. We all know that Kumalarang is now having a problem because of this typhoon. It was last week when all of us knew that these things happened here in Kumalarang particularly. I'm glad that we have the ADRA Philippines who informed me with regards to the problem here. And that's the reason why when I talked to the leaders of the ADRA Philippines Manila, that we will do our part, especially in giving the counterpart intended for its mission. Ang tinuod nga tabang dili lang kung unsa ang gihatag kundi ang kasing-kasing nga nagapaluyo niini ug dinhi sa Buyugan Kumalarang atong makita nga bisan pa sa makalilisa nga baha aduna gihapon ang paglaom ug mga kamot nga andam sa pagtabang. Gikan dinhi sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, kini si kapaglaom ay Kamadal Sumbrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat niya ng balita kapag laom ay ka. Anhita sa Central Mindanao, mga lokal nga tigkomunikar sa iglesia sa Bukidnon nasangkapan og kahibalo bahin sa pagsulat o paggamit sa artificial intelligence. Ang detalye ay gahatag ni kapaglaom Nadine Arbiliar. Kapaglaom Nadine. Dinhi sa Central Mindanao Mission ubos sa pagdumala sa Communication Department, gipahigayon ng seminar workshop on writing skills for the church. Kaning training magahatod kanila kung unsaon pag-improve ang ilang writing skills, covering ilang pag-improve silang grammar o kunya pag-develop og kanang newsletter sa ilang church, and most especially pagsulat og history sa ilang iglesia. Ang atong mga lecturers dinhi dili basta-basta. Gikan sa Mountain View College na atong mga prominent mga professors. Ang katilingban adunay nakutlo nga nidugang sa kadasig. Akong nabalaan kung unsa ka importante ang paggamit sa social media dili lang sa ato ang iglesia kundi sa atong personal nga paggamit sa matag adlaw. Pinaagyan ni nga seminar kita matabangan og pati atong church sa pag-improve sa atong communication, especially sa ato ang pagsulat. Ingon pa sa isa sa ato ang lecture karon, church today relies heavily on written communication. Nakatuon ko sa lain-laing mga pamaagi kung unsaon pag-structure ang mga words og tarong. Sana po siya ka privilege nga maka-learn og mga pagtulunan og ma-share po nako sa uban akong mga kaubanan nga nadito sa mong simbahan. Dugang kaalam isip mga Kristohanon ug mga leader sa matag iglesia nga gipangtahasan sa pagsabwag sa pulo nga dili kasarangan. Ang kaalam sa pagsulat o komunikasyon ang gikinahanglan nga mamahimong hinagiban sa pagpanudlo o pagsangyaw sa maayong balita. Gikan diri sa CMM Conference Hall kini si Nadine Arbiliar alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Nadine ug kudos sa mga iglesia sa Central Mindanao di nang paghisgot sa mga bagong trends ug pag-update sa kahibalo mas gipalambo pagayod.
And speaking og pagpalambo, pagbansay alang sa mas kalidad nga edukasyon, gipadako atol sa Teachers Convention sa Pattaya, Thailand. Si Kapaglawom LJ Orbisido magabalita. Kapaglawom LJ. Napuno sa kadasig og kalipay ang atong mga magtutudlo sa Southern Asia Pacific Division tungod sa gipahigayon nga SSDY Teachers Convention nga dunay tema called to be faithful educators. Ang maong panagtigom gisugdan ni adtong Mayo 25 hangtod 29, 2025 dinhi sa Ambassador City, Jomtien, Pattaya, Thailand. Through this gathering, this is not just a social gathering of people who are in the same ministry, but it is to spiritualize every worker in the who are assigned in the educative ministry, to remind them that once and for all, the primary responsibility of a teacher is to really connect with Jesus, the master teacher. Apart from that, an educator is not an Adventist educator. And professional-wise, with the very challenging and dynamic landscape of the academe, we have to remember that we really need to recalibrate our skills, our competence, and even our strategies towards delivering not only education, but uncompromised Adventist education. Meeting fellow educators coming from different conferences and missions here in Southern Asia Pacific Division is indeed a blessing, and it reawakens my passion and my faithfulness in teaching. I'm actually from Brazil, and I'm a teacher for almost 12 years, but this is my first convention as an educator in an Adventist system as a school in general. It was really good to learn that not only our education system is connected with the religion, but also in any other areas that I didn't know when I just discovered coming here. And one subject or topic that resonated in my mind is about establishing the culture of Adventists, and it's very important while we continue our mission as educators. Personally, as an educator, I feel a sense of reevaluating ako ang mission and commitment as an educator. Yesterday, during the Adventist Possibilities Ministries of Ma'am Gabin, it was emphasized that each child is precious. It helps me check on how I have checked inclusivity in the school. At the end of her remarks, she said that disability is sometimes seen by others as a limitation. But in our Adventist schools, we must see it as God's means to display His power. There are many, many points that I have found very useful and important for me to take back with us to share to our community. I am very, very grateful for this opportunity and hope that it will be repeated in the future. Ang inisyatibo sa Southern Asia Pacific Division Education Department nagahatag og inspirasyon og magpabiling matinud-anon sa misyon ng atong mga magtutudlo hangtod sa kahangturan. Ug matod pa ni Mrs. White sa iyahang sinulat sa libro sa Education, the work of education and the work of redemption are one. Kini si Kapaglawom LJ Orbisido alang sa MISPA Live News and Commentary. To God will the glory, Adventist education. Sa Southern Mindanao, Adventist Training Center sa Lake Cebu nga gimantala, opisyal na nga gi-turn over sa Southern Asia Pacific Division ngadto sa Southern Mindanao Mission. Atong sa taon ng detalye, kauban si Kapaglawom Laika Atienza. Kapaglawom Laika. Gi-inaugurar kag gi-turnover sa Southern Asia Pacific Division ang bagong Adventist Training Center nga nahamtang sa Lake Seleton, Lake Cebu, South Cotabato sa Southern Mindanao Mission. Ang mga lideres halin sa Southern Asia Pacific Division kag Southeastern Philippine Union Mission, mga pastor kag mga membro sang iglesia naghiusa sa pagpasalamat sa Dios nga naghatag sang kadalagan sa sini nga proyekto. The project that we have aligned with the idea on the church identity. This particular project was established here for the purposes of letting the people know
that there is Adventist presence in this area. That is why we name it Adventist Training Center. And for the people to know that this particular project has a purpose, and the purpose is to share the gospel to the world. And that is the very reason why we built this building, for the purposes of sharing the gospel, so that every time that people would come, they will have the opportunity to know about Jesus Christ through the project that we have established in Lake Cebu. Iniisa kahigayon kag pribilehiyo halin sa Dios nga pinaagi niini nga center kini nga lugar magatubo ang mga bag-ong manugbubuhat ni Hesukristo kag magapadasig sa mga kaigsuunan. Kini si Laika Atienza naga-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat niya ng maayong balita kapag laom Laika. Dugang nga maayong balita og makapadasig. Dili lang usa, apan 235 ka mga kabatanunan ang nagkahiusa sa Zone 3 Friendship Camp and Sports nga gipahigayon sa Alegria, Baligyan. Ani ang report ni Kapaglaom James Maglangit. Gilid sa baybayon, kapin 200 ka mga kabatanunan nagkahiusa sa gipahigayon nga Zone 3 Friendship Camp and Sports 2025 dinhi sa Alegria, Baligyan, Zamboanga del Norte. Mayo 18 ngadto sa 24 tuig 2025, ang mga kabatanunan sa Zone 3 sakop sa Zamboanga Peninsula Mission nagkatigom alang sa usa ka makapadasig nga kalihukan, ang Friendship Camp and Sports. Ang nakatunan ako nini nga camping, dire mahibalaan ako kung unsa gyud ang unity, ang pagka dili lang sa pagkaon nga butang or sa pagkaon lang nga natural, kundi sa pagkaon po nga spiritual, kay tungod sa mga lectures o mga topic nga diin nakapadasig sa matagbatanon nga niapil ni nga kampinga. O sa mga butang nga dili na kumalimtan, mga verses nga diin nakapadasig, nakapadugang sa mga kadasigon sa mga kabatanunan. Bisan pa sa gilayon og kahimtang nga dapli sa baybayon, daghang mitambong uban sa mainitong suporta sa mga ginikanan ug sa pagpanguna ni Pastor Amarlito Hamoy, ang kasamtangang youth director sa ZPM. As a facilitator, one of our challenge is ang ulan jud, kay since Friday man mi naabot dira nga 5 ka adlaw dito nagsugod ang ulan, kay wala na mi mga sanina. So we are praying sa gisa lang jud ka adlaw mo init lang jud ning kalibutan para lang jud muugas sa mga sanina, and that is one of our trials as a facilitators. Bisan pa sa ulan ug uban pang hagit sa panahon, wala kini nakapugong sa kadasig sa mga kabatanunan. Padayon ang ilang partisipasyon sa nagkalain-laing kalihukan nga nakatabang sa ilang spiritual, mental ug pisikal nga pagtubo. Ang Zamboanga Peninsula Mission sa Youth Department bitubag usab alang sa Harvest 25 sa pagdaog habiling kalag sa ato nga kalibutan karong panahona. Katungod diana ang ato babatanon, nabansay sila o gibansay sila sa bulaton sa itong iglesia, pinagi sa itong IPCAM, mga BOY, ug uban pang evangelism, o karon andam na sila nga mo apil sa dakong bulaton, labi na gyud sa pagdaog habiling kalag sa atong kaubahan sa Zamboanga Peninsula Mission. So ingon nga inyohang Pangulo o Sulugoon sa Department, ako magawhag nga atong apilan, atong dasigon, atong babatanon sa itong mga lokal nga iglesia, ug sa diha nga sila nahimong manasigon silang bulaton, magdadala sila og kadaugan sa buhat sa iglesia. Ang tibuok semana nahimong halandumong kasinatian, nakapasiugda kini sa panaghigilay, panagiusa og paglig-on sa pagtuo. Ilang napamatud-an nga ang kabatanunan dili lamang paglaom sa umalabot, kundi aktibo nang kabahin sa buhat sa sulod sa iglesia. Sa balas mo kamang muyaka, basta sa batanon ng gusto ng braka. Bisan sa kalisod sa atong kinabuhi karon, susama sa mga kabatanunan nga kadisigon, maoy kinahanglanon aron kita makalahutay sa bisan unsang pagsulay. Kinis kapaglaom James Maglangit alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom James. Sa pagbalik mga higala,
kalipay ug pasalamat gibati sa 32 ka mga hamiling kalag nga nagdala sa tiilan sa Dios atul sa malampusong 4-day crusade sa North Central Mindanao. Sa Western Mindanao, kabatan-unan sa Zone 10, mingbarog sa pagsangyaw sa unang higayon. Og sa unsa daw, si kapaglawom tawing ana ay mga kasinatian kabahin sa isyu nga kung ikaw usa ka leader, unsa man ang imong angay buhaton aron mas mapalig-on ang imong pagdumala. Imo bang pulihan ang mga tao nga dili na epektibo or imo silang mas mapalig-on? Kiniguban pa ang mga balita atong atangan dinilang sa Mizpa Live News and Commentary. Today, we will be talking about Mpox or monkeypox. So, regarding Mpox, basic information lang, no? Mpox or monkeypox is a type of a virus, no? So, gikan ni siya sa genus nga Orthopoxviridae. So, naani siya duha ka clade or klase, no? So, the clade 1, this is the more severe nga type of Mpox, and we have the clade 2. So, the clade 1, mao ni siya ang endemic sa Democratic nga Republic of Congo. Muna siya endemic areas, DRC and Nigeria. Whereas the one that is spreading now is ang clade 2, which is the milder nga form of the disease. Now, in terms of mode of transmission, primarily the Mpox is spread through close direct contact, yun, sustained direct contact. But it is potentially infectious also, pinaagi sa ato ang droplet infection, so pwede siya ana. And pwede po siya sa kanang fomites, no? Or kanang mga infected nga mga inanimate objects like mga doorknobs or kanang mga infected nga non-living things, no? So pwede gihapon siya ana. And we have reported cases also of sexual transmission sa ato ang Mpox. Now for the signs and symptoms, the signs and symptoms of Mpox, initially it would present as influenza-like illness or kanang mga influenza-like illness, mga ano ni siya, non-specific nga mga simptomas, no? Parehas siya sa uban sakit na ay fever, body mali, or pag kanang tawag ani kanang bugat ang lawas, nga bitang mura kag damaol, tapos pwede pod siya og kanang mga respiratory nga ano also, mga sipon-sipon, so mo na mga influenza-like illness. Now, before mo gawas ang blisters or ang atohang mga katong mga butlog-butlog, mo na imong bation, no? Hilanaton ka, sakit imong lawas or na kay mga sipon-sipon. Sige, na mga questions also on lockdown. So, possible ba nga mag-lockdown? For now, wala tay threat on pag or advice or directive nga na ay impending lockdown, no? So, ang atoan lang yung gina-strengthen karon is the education and the prevention. So, in terms of prevention, of course, the basic hygiene nga ato ang gina-practice. Same lagi hapon with COVID, hand hygiene, ang mga areas nga densely populated, dapat well ventilated, and of course, kung naa kay gibati, as much as possible, mag-ano na kita, maglikay na kita magawas, whatever it is nga imuhang ginabati, especially kung naay mga flu-like symptoms, because it can potentially spread to other individuals also. Question about vaccine and treatment or medicine, no? So actually, there are 2 vaccines, pero we don't have an Philippine FDA-approved nga vaccine. Sa US, naa sila duha ka vaccine nga approved. But please remember nga, these vaccines are actually not specifically made for Mpox. These vaccines are for smallpox gid ni siya. But since the smallpox and the Mpox came from the same nga genus nga Orthopoxviridae, it is assumed nga there could be some, you know, cross nga si tawag ana protection from that ano. But it is emphasized also, no, nga by the WHO nga kani siya nga vaccine, there is just low evidence on its protection against Mpox also. So kay again, made man gud to siya for smallpox.
wala tay vaccine karon, no? Wala tay vaccine yun. Philippine FDA approved nga vaccine, wala. But in terms of tambal, there is actually a antiviral in the name of tecovirimat. Isa na siya ka-antiviral. Again, this is an off-label use or ano ni siya, ginatawag na to nga, naalang siya gihata nga compassionate nga use bitaw nga ano. So basically, again, kini siya nga tambal. This antiviral is not specifically made for Mpox gihapon. So, muna siyang ginatawag na to nga off-label use kay wala siya gibuhat para ana, but based on studies, makatabang siya sa pag-treat aning mga severe cases of Mpox. So, in terms of isolation DI, now in suspected cases of Mpox, ang advice good for the, based on the guidelines, there has to be at least 21 days of isolation until the resolution of symptoms. So, ang kaning 21 days nga isolation, kung suspected ka, so basically, ang suspect case, no, kay isa ni siya kung naa kay close contact, no, of a confirmed case. And of course, based also sa assessment of your attending physician, no, kay based man gud na siya sa history also, no, sa signs and symptoms. So, if ikaw, you were labeled as a suspect case sa imuhang attending physician, that's the time nga ipa-isolate ka. And then sa isolation nato, there has to be a dedicated room for you nga dili pwede i-share sa lain, no? So kana siya separate yun imuhang mga utensils kasi pwede man gud siya ma-spread through foam mites, no, or kaning mga contaminated nga mga objects. So kana siya, and sa time pod of if ever there is a confirmed case of Mpox, ang isolation is up until ma-fall off tanan lesions, mag-dry up siya, and then nibalik na imuhang normal skin or ni-grow na imong normal skin. That's the time nga dili naka-infectious. So the whole time nga nagsakit ka, naa kay blisters, and wala pa na ayo imong blisters, infectious, considered infectious ka, hence, dapat isolated yun ka. Okay, so to all our mga kapaglaom nga gapaminaw karon, no, we really encourage everyone to seek early consultation kung naatay gibati, not just the influenza-like illness, but whatever it is nga atong ginabati, mas maayo gyud nga we get consult to a physician yun. And of course, we are asking from the Department of Health to refrain, sharing of kanang mga Facebook nga mga information coming from unverified nga mga sources, no? So we have the DOH Region 10 nga Facebook page, and we also have the National Department of Health Facebook page wherein you can get the latest and the verified information also. So daghan kaayong salamat sa ato ang tanan, and of course all our endeavors in health will not be successful without the collaboration and cooperation, of course. The health sector can only do so much, so it is always in collaboration with the LGUs and of course ang sa citizens nato, no, sa ato ang mga katawhan, because kung dili pud mag-cooperate ang katawhan, then dili gyud nato ni successfully win ang ato ang endeavors, dili lang sa kaning monkeypox but all the other infectious diseases as well. Thank you. Dagang salamat niya na nga pahinumdum. Sa North Central Mindanao mga higala, kalipay og pasalamat ang gibati sa 32 ka mga hamiling kalag nga nadala sa tiilan sa Dios atol sa malampusong 4-day crusade. Aniya si kapaglaom Zairine de la Serna. Gipahigayon ng 4 ka gabi nga Directors Crusade sulod sa distrito ang ipanguluhan ni Pastor Renato Kagampang ubos sa tema nga Jesus is coming soon, we will go. Ang maong kalihukan usa katubag sa panawagan sa Harvest 2025 usa ka tuig nga estratehiya sa pag-ebanghelyo nga gipahimutang sa Mega Church Igpit Upol, Misamis Oriental. Ang atong kinasingkasing nga tinguha nga kining mga seminarians na sa likod nato karon, mga kaigsuunan,
sa uban sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, nga sila makadawat sa ilang personal nga manuluwas, nga sa ilang kinabuhi mabatnan nila ang transformation o ang pagbago sa ilang kinabuhi o malipayon sila nga magasudong o magaselebrar sa ilang kinabuhi nga nagdawat sila silang personal savior o ang atong kalipay nga mabungahon ang atong pagpanerbisyo o ang atong trabaho alang sa Ginoo nga sila tanan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, kini ang atong tumong nga mabatnan nila ang kinabuhing walay katapusan. Sa katapusan sa krusada ang pagkuha sa desisyon sa mga seminaryan sa pagdawat ni Ginoong Hesus isa personal nga manluluwas pinagi sa santos nga bautismo, nagpamatuod nga daghan ang nagpasalig sa pag-usab silang kinabuhi ngadto sa Ginoo uban sa pagpanumpa og tinguha nga magmatinumanon sa pagalagad hangtod sa iyang pagpadayag. Sa pagdungog daw sa pulong sa Ginoo, dako kay kog kalipay nga nakadungog ko sa iya, murag malinawon akong panginabuhi ug akong kasing-kasing murag dili makasabot kung unsa nga kalipay nga akong nadawat nga nakadungog ako sa pulong sa Ginoo. Gidawat ako sa Ginoo nga hingpit niya mga grasya niya yang gipanghatag kanako. Una-una iya kong gidawat na usa ako makasasala. Pero sa gugma niya, sa ngalan sa pagbautismo, iya kong ginadawat. Unang-una, isaad ko na patuloy ko na pag-alagad sa iyaha. Isaad na ko na tumanon ko ang mga pulong nga iyang gihatag, labo na yung mga 10 commandments sa Ginoo. Magpabilin ako na hingpit o mag-alagad siya hangtod sa akong kinabuhi. Ang ato lamang atong tagag higayon ang atong mga kaugalingon alang sa pagbuhat din nga mga buluhaton busa mga kaigsunan ko ako nag-aawag kanyong tanan dinhi sa Everlasting Association sa pagpadayon sa pagduso sa buhat nining Harvest 2025 ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Ang upat kagabi nga Directors Crusade na human uban ang dakong kalampusan pinaagi sa panalangin sa Ginoo ug sa matag dedikasyon sa mga direktor sa pagpaambit sa mensahe. Usa gini kabuhing ebidensya kung magtinabangay ang katawan sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita, ilabi na sa katawhan nga wala pa diha sa iyang turil, dagang hamiling kalag ang madala diha sa iyang gingharian. Gikan sa botan sa North Central Mindanao Conference, kini si Kapaglaom Jairin de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalaygo ng Diyos sa mong kalampusan o daghang salamat Kapaglaom Jairin. Sa Western Mindanao, mga higala, kabatanunan sa Zone 10, mingbarog sa pagsangyaw sa unang higayon. Ano si Kapalam Ryan Shine bagsikan alang sa balita. Ang Zone 10 nahimong sentro sa bagong tingog sa pagtuo atol sa Voice of Youth 2025. Gipahigayon kini sa Central Loc, Barangay Estaca ug sa Upper Banicap, Galas, Dipolog City. Di ng mga batanon may sugong mitindog sa ilang unang pagpamulong. Ang ilang kadasig ug pagtuo nagdanag sa maong mga dapit usa ka buhi nga pagpamatuod sa espiritual nga pagtubo sa ilang henerasyon. Ang uban kanila ang unang mitindog sa pulpito nga gipadayag ang ilang tinuod nga kasinyatian sa pagtuo. Ang ilang tingog na himong agos sa paglaom ug kamatuoran matagwali usa ka personal nga epiko nga naglangkob sa pakigbisog ug panagtagbo sa Ginoo. Kini usa ka preskong perspektibo nga mitandog sa mga kasing-kasing sa mamiminaw. Sa akong unang pag-atubang sa mikropono, sa akong sulod, adunay kahadlok tungod sa wala pa ko sukad na kaistorya sa atubangan sa mga kaigsunan. Busa ang Ginoo iya kong gigiyahan og katong mga nalitok sa akong mga baba, ila kadtong masabtan og mapanginabuhian. Labaw sa tanan, adunay kaligon og paglaom nga gikan sa Ginoo. Ang talento sa kabatanunan sa Zone 10 milabaw pa si ilang mga pulong. Pinaagi sa makapukaw nga mga awit ug madasigon nga pagpamulong, ilang gipakita ang ilang dedikasyon sa ministeryo. Matag presentasyon nagdala sa kadasig ug tinud-anay nga katuyuan sa paghikap sa espiritu sa uban. Alang sa mga batan-on nga naghandom nga mo partisipar sa mga buluhaton sa Ginoo, ang akong ikatambag sa mga batan-on nga ayaw ikaulaw ang inyong mga talento nga gihatag sa Ginoo kay ang Ginoo hatag kaninyo og mga nagakailain-lain nga mga talento sama sa talento sa pag-awit, talento sa pagmensahe, talento sa pagdumala sa mga kabataan, talento sa kanang pagdumala sa congregation like song leader, no?
dili gyud na ninyo ikaulaw kung dili inyo ginang gamiton alang sa paghimaya sa Ginoo. Kay ang mga batan-on maoy naghatag og dugang kusog dinhi sa iglesia. Ug kay kamuman ang mga batan-on gitahasa ni ana inyo ginang gamiton hantod sa pagbalik sa Ginoo. Ang unang mga wali sa Voice of Youth 2025 sa Zone 10, usa ka lamdag sa paglaom o kaisog. Kini usa ka pagsugod sa bag-ong kapitulo sa espirituhanong pagpamuno ug usa ka pahinumdom nga bisan pa sa ilang pagkabatan-on, adunay sila'y dakong gahom sa pagdala sa mensahe sa Ginoo. Gikan dinhi sa Upper Banicap, Galas, Dipolog City, kini si Rainshine Bagsikan alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Rainshine. Dugang nga balita gikan sa Western Mindanao. Suporta sa mga ginikanan, giila nga susi sa kalampusan sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated Annual Investiture Ceremony. Aniya ang report ni kapaglaom Princess Marie Barcenas. Ang suporta sa mga ginikanan mo'y usa sa nag-unang hinungdan sa malampusong annual investiture ceremony sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated or KALCI niadtong Marso 22, 2025. 94 ka adventurers o 41 ka pathfinders ang formal nga ginvest nga nagpakita sa padayon nga pagligon sa espirituhanong pagtubo sa kabataan pinaagi sa school-based club ministries. Ang presensya ug pagtambo sa mga ginikanan sa maong kalihukan nagpamatuod sa ilang dedikasyon sa espirituhanong pagpadako sa ilang mga anak. Sumala sa mga opisyal sa club ministries, ang ilang suporta dili lamang sa pinansyal nga aspeto, apan labaw sa tanan ang espirituhanong giya maoy hinungdan ngano ang mga kabataan mas lig-on sa ilang pagtuo ug pagpangalagad. Ato nakita karon ang papel sa atong mga ginikanan regarding sa success sa ato ang program. In regards sa ato ang investiture program, no? Ang paghatod pa lamang sa ato ang mga ginikanan sa ilang mga anak dinhi sa venue, usa na siya kadapkong suporta nga ilang ipakita kanila, no? Sa ato mga kabataan gikan sa kinder hangtod sa grade 6. So, ang mga ginikanan nag-atong gyud sila sa ilang mga anak gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan o karon nahimo gyud nga na successful ang atong program kay without sa atong mga ginikanan dili pod mahitabo nga mag-successful ang ato ang investiture program. So congratulations sa tanan nga na-invest karon sa ato ang mga candidates gikan sa Little Lamb hangtod sa ato ang mga grade 6 mga companions. Nahimo gyud successful o nahimo silang na-invested today. God bless sa tanan. Sumala sa mga ginikanan, dako ang ilang kalipay og pasalamat nga ang ilang mga anak nakapil sa club ministries. Matud pa sa usa ka ginikanan, nakita niya ang iyang anak nga mas nahimong disiplinado, buutan ug aktibo sa iglesia tungod sa mga pagtulunaan nga nadawat sa adventurer ug pathfinder clubs. Isip og usa ka ginikanan, malipayon kay ko nga akong anak nakapil ani investiture karon. Suportado na ako siya sige unsa man iyang makaliukan. Labi na nakaato sa imbisi nakapil siya sa ilaang camping o saya pong tanang aktibidad dire. Suportado na ako sa rin. Samot ko nga malipayon tungod kay usa siya sa mikuman sa ilaang section. Ang padayon nga pagsuporta sa mga ginikanan ug eskwelahan naghatag og kusog ug inspirasyon sa club ministry sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated. Sa sunod tuig gilauman nga mas daghan pang kabatan-unan ang mapil ug ma-invest nga magapadayon sa ilang pagpangalagad ug pagpangulo isip mga kabataang sundalo sa Ginoo. Gikan dinhi sa Barangay 1 Katipunan, Zamboanga del Norte, kini si Princess Marie Taclap Barcenas alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapaglaom Princess. Mga higala, trending karong si Manaha ang kabahin sa pag-resign sa mga sakop sa atong leader sa nasod. Apan ang pangutana, kinahanglan bagayod kini. Kung ikaw usa ka leader, unsa man ang imong angay buhaton mga higala aron mas mapalig-on ang imong pagdumala? Imo bang pulihan ang mga tao nga dili epektibo or imo silang mas palig-unon? Si kapaglaom tawing anay mga makapaikag nga mga kasinitian kabahin niini dinilang sa unsa daw.
Unsa daw? What's up mga higala? Naridi na ba ang tanan sa pagatubang sa bagong administrasyon human ang pinili ay? Karon lang yung simanaha, kalit nga, may pagawa sa atong liderato ug mando nga ipa-resign ang mga tao nga ana sa posisyon sa iyang administrasyon. Unsa daw? Klase-klase ang mga reaksyon sa mga tao. Yes, dili gyud sa yon ang mahimong leader, mga igsuon. Ilabi na kung dako kaayo ang imong responsibilidad. Apan, luyo ni ana nga sitwasyon, aduna kitay mga makutlo nga importante nga pagtulunan. Ilabi na ang pagkahimong epektibong leader o pangulo. Unsaon ka nga mahimong epektibong leader? Tara, uban ni ko ninyo mga higala. So, para sa ko, if you are a good leader, dapat encourage ni mo na imong tao. Kay human as we are or human as they are, masayop man jud ta, and then there is always room for improvement. So first, encourage natin sila and need po nila guidance. I believe no personally sa kanang qualities nga ginahold sa tinuod nga leader kay ang iyang quality of inspiring others and empowering others. Ug usa ka leader mga kakuya, ang best option jud is imog yung i-improve ang imo ang follower baka ha. Pero if kana siya nga over time nga dili bitaw sila ga-grow, like stagnant ra gyapon sila, murag dira na din ang time nga murag nindot nato sila i-let go nga ilisa nato sila pero with kindness and honesty pod sa pagstorya. And of course, naag-gyud na limit, no? Kung wala gyud na siya ika-improve, basin time to let go na pud gyud. Kaysa mangita ka og bag-o which takes time pa nga i-train pa nimo sila, kailangan pa nimo pud sila ipa-better. Pero if dili na gyud, if gitagan na nimo siya pila na ka chances yan, dili gyapon siya mo improve. Mo na siguro ang time na mo let go ka. So I do believe nga kung di siya maka-inspire ug empower sa others, di jud niya na ma-inspire ug empower pud ang iyang own nga members. So I believe nga before siya inspire sa ubang tao, mag-start siya diha sa iyahang group, sa iyang mga members. And also, ang usa ka maayo nga leader, kabalo na sila kung when to help and when to decide o unsay best para sila mga tao. Unsa daw? Unsa giingon sa Biblia, kabahin sa pagka-epektibo nga leader. Ang pinaka-importante, mao kani nga atong kuhaon ang atong personal nga ambisyon sa atong kinabuhi. Matod sa Pilipos 2:3 nga kinahanglan nga atong inumduman nga dili ning gitawag selfish ambition. Nga bang naghuna-huna kasi mo kaugalingon nga naa kay gustong maabot kay kanang butanga makahatag kana siya og kadaot ngadto sa organisasyon o bisan asang dapit nga ikaw nagahimo nga pangulo. Busa magkaigsunan hinumduman ninyo kung ang imong interest alang lang sa imong kaugalingon o dili interest sa kadaghanan, mahitabo nga adunay daghan kaayong kasamok o walay kalampusan. Kinahanglan po nimo ang pagpaubos matod sa Pilipos 2:3. Ang pagpaubos mo ay pinaka-importante nga butang nga imong hinumduman nga sa imong pakiguban kinahanglan ang imong priority katong mga tao nga imong giserbisyuhan. Ang interes sa katauhan mao'y imong priority. Kaya nang gitawag na itong servant leadership. Nang hinaot ko, nga ikaw gako, kung ikaw maganing ang Pangulo karon, importante nga imong tan-aon, ayaw tan-aw sa imong kaugalingon, tan-aw sa panginahanglanon sa mga katauhan nga imong giservisyo. Ang Diyos magabanan. Unsa daw? Mga higala, ang paghahimong usa ka leader gasa sa Ginoo. Isip usa ka sinaligan ug piniyalan ni ana nga katungdanan. Kita adunay dakong tulubagon sa pag-atiman sa matag abilidad ug kaalam nga iyang gihatag. Busa dili nato kalimtan ang pagtugyan sa tanan ngadto kaniya. Dala ang pagbalik sa tanang dungog ug himaya. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag lawak tawig. My Journey with God Kids nga edisyon, opisyal na nga ilunsad. Aduna ba kitay pagtuon o panukiduki nga nagpakita sa kaepektibo sa mga bata sa pagpaila sa Ebanghelyo ngadto sa publiko?
Ato ka ng paghisgutan kauban si Kapaglawom Charm ug ang Director sa Children's Ministries sa Southwestern Philippine Union Conference, Mrs. Marife Patalingog, dinhilang sa MISPA Commentary. Happy Sabat mga kapaglaom o ganyan na sab kita sa commentary nga diin nagahisgot kaninyo sa mga issues nga giatubang nato sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kauban pod ang mga events, mga dagko nga mga gatherings ug ang mga umalabot nga mga missionary work nato diri sa Southwestern Philippine Union Conference. Mga kapaglaom, backstory ta, 4-5 consecutive years atong gipahigayon ang My Journey with God. And that My Journey with God has, united us all to be an instrument of peace, love, and to introduce Jesus to all our friends and families. For 5 consecutive years, nagkahiusa kita mga kapaglaom sa gagmay nga pundok, sa dagko ang mga pundok. Aron atong hugpungan ang usa ka katuyuan sa paghatag, sa katilingban, sa paglaom diha sa atong buhi nga Dios. And karon nga karon nga tuig mga kapaglaom, adunay usa ka gi-launch nga activity, and this is My Journey with God Kids Edition. Let us move forward ug unsay abangan ug ngano nga atong gi-launch ang My Journey with God Kids Edition kauban ang Children's Ministries Director of Southwestern Philippine Union Conference, Ma'am Marife Patalingog. Good afternoon and happy Sabbath, Ma'am Marife. Good afternoon, Ma'am Charm, and happy Sabbath to everyone out there. I'm glad that you were able to come here despite sa kabisi, ma'am, no? Atong nakita nga bilang isa ka Children's Ministry Director, kumbaga part niya sa family, and you are involved in different activities of the church, not just on the Harvest 2025, but also on the programs that you are heading sa imo ang departamento. Yeah, Ma'am Charm, because Harvest 2025, it's not only for adults. We want children to be involved in this campaign. And that's why nagka-busy gyud gyapon ang Children's Ministries mga kapaglaom. Yeah, tanan jud kinahanglan ma-involved. Yes. And as I speak kaganina, ma'am, ingon ko nga naatay gi-launch this year nga My Journey with God Kids Edition. Tell us about this and what made you conceptualize that, I should have My Journey with God Kids Edition. Yes, Ma'am Charm, and to all our viewers, ang ato yung desire nga ang mga kabataan ma-involve sa mission sa iglesia. Mauning nga we decided, it's not only me and all the children's leaders all throughout Southwestern Philippine Union Conference, that we will have this My Journey with God, but Kids Edition. Instead of adults doing it yearly, we will use our children to be a blessing also because, kids, gagmay pa ni sila pero maggamit yun ni sila pagpadali sa buhat sa Ginoo. And we want them to be equipped. We want them to be ready to be useful in God's vineyard. Do we have a research, ma'am, na kids can be efficient in delivering the Word of God and in evangelizing? Ma'am Charm, it's not just a research. Ang balaang kasulatan mismo gyud nagdasig kanato nga diha sa mga kabataan anaa ang kalampusan kun sila maglambigit sa buhat. Naagyud sila'y mahimo nga matabang nga makapatandog sila sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga gamiton sila sa Ginoo. In Psalms chapter 8 verse 2. Bata pa sila pero dili gyud nato kakumpiyansahan nga mapuslan di ay sila para sa pagpadali sa pagbalik sa atong Ginoo. I remember when I was a kid, when I was before nga dili pa mi part sa Seventh-day Adventist Church, no, kana mga vacation Bible schools and all of those events and activities nga gihimo sa among church at that time, a local church. They invited us to be part of kanang mga singing and memorizing, and all of those things have contributed to who I am today.
That's true. Even me, ang training sa akong parents, Ma'am Charm, gagmay pag yun mi, involved yun mi sa mga kalihukan. We don't sleep during Saturday afternoon. We go out and do brunch Sabbath school. Okay, during afternoon. And during summertime, we do vacation Bible school. Ug maunay akong nakita nga, kung sa gamay pa di ay na-train na ka, magdako ka, murag part na gyud siya, na gyud sa imong ugatan, na sa imong system. Kumbaga na mo na siyang virus, nga di na gyud siya mawala. Oh, lisod ka ayo Ma'am Char, murag kuan ka, kung dili ka maka-appeal, murag hawang. Kung dili kumpleto ang imuhang adlaw nga wala ka nag-involve sa buhat. Kumbaga, it makes us who we are today, mga kapaglaom. That's true. And kung makasanayan siya sa matag pamilya, especially ka ng training bitaw nga, mag-read sa Bible, mag-pray, it will become a habit nga when you are an adult, it will be part of you nga kung wala na siya, marag something kulang, katingon mo ma'am, how ang atong kahimtang. That is why mo gininghimuan sa itong iglesia ang departamento para sa mga kabataan. Bless jud kaayo tangang atong church na agyud aning nga departamento. And you know, ang atong mga kabataan, daghan kaayog mga skills nga naa sa ila. Nga kung ato lang gyud magamit, dako jud kaayo ilang kahimuan. Sa amo ang gihimo, pag kuan jud ani no, kining pag-train bitaw sa mga kabataan how to speak on sa camera, unya ang pagmaster sa ilang piece. Dili gyud kuan. And you know, the help of the parents, dako pud kay sila contribution. O ang ginikanan gyud. Kay dili biya pod nindot ang result kung wala ang parents. Makita namo ang support sa parents kung katong anak nga wala na suportaran. Lahi gid siya effect. So nindot kaayo nga ang atong mga ginikanan kita nga mga teachers sa atong Sabbath school. Dako kay tag contribution nga kini atong mga kabataan nga atong ginapatubo nga ma-fully mature Christian. Unya gamito nato sila niini nga buluhaton. Mahimog yun silang dako nga panalangin sa iglesia. There's a quote that says, it takes a community to raise a child. Kumbaga, it's not just teachers, it's not just about church leaders, but it's also about the totality of the community, parents, neighborhood, and all of us. And we are happy to take part of, Hope Channel is taking part of the movement of these kids to raise a kid or a generation of young people who can be leaders of tomorrow. And they're not just being prepared for tomorrow, but they are doing it right now. Yes, ma'am. The Kids of Hope, dako gyud kay na nga tabang. Kay not only ang mga kabataan here in our union, but from other mission and conferences, they contributed a lot. And these children that are being used, dako gyud kaayo ang improvement sa ilahang spirituality and also their kanang ilabitang dealing sa ilahang mga peers. That you changes. Unya na po sila yung mga fans. Yes. If you are watching us right now, mga kapaglaom, and you're not a member of the Seventh-day Adventist Church, but you're happy to be joining us here live in our programs, we would like to let you know that Seventh-day Adventist Church has its headquarters in every city, in every region in the Philippines, and in most of the countries. And part of this headquarter is a department that caters to the needs of our kids and our children. And we're so happy, good ma'am, no, nga nahimong nagmalampuson, especially for the past years and today, nahimong significant ang contribution sa Departamento sa Children when it comes to developing a spiritually inclined nation, or the Filipinos. Yeah. And ma'am, what does it mean to journey with God? Now, to journey with God, it's a very big, it's a big thing to our children, because involving in this kind of program, their spirituality, na kuan gyud sa ilaha, ma-absorb pud nila ba, labi na ang mga speakers, ang mga storytellers, dako kay nga impact sa ilang kinabuhi, kay mas masuod sila sa Ginoo, unya makasuod pud sila sa ilang mga kauban, labi na ning core group, no, by mission naman sila core group gyud nga mga involved ni ini nga program, masuod sila, lagyo kay na sila, pero
pag-abot nila mura sila magsuon nga unsa naman kasuod malakig babae. Mo na ang dako kay nakita nako nga kanang kahimuan ni ini nga programa. Makapasuod unya suod sila sa Ginoo. Then they will become a blessing in their own churches and in their community. With My Journey with God Adult Edition, butangan na natang Adult Edition. Yes. Mama, we are igniting all churches together or to care groups together. Are we expecting the same with My Journey with God? Yes, Ma'am Char. And how does it do with do we have to deal it with the kids also? Not only kids. They will gather in their homes or in the church. And we invite not only kids but even adults because the presentations it's for everyone. We don't limit ages. Young and old are part of this program, and we can invite them to be a part of the My Journey with God Kids Edition. So we also have quiz. Yes, we have quiz. We have storytelling. Yeah, storytelling and songs. More songs. Uh-huh. More songs. And tell us about the theme song, Mama Refe. Wow, yeah, the theme song is very, well composed by Pastor Johnster Calibod. Unya, nindot kayo, lively kayo ang song. Unya, very simple ang mga lyrics nga ma-internalize yun sa atong mga kabataan and even to adults. Nindot nga ato nang ipa-play, Ma'am Charm ba? It says Walking with Jesus. Walking with Jesus. It's actually a medley of Walking with Jesus. And if, kumbaga, you grow up with the song Walking with Jesus, walking every day, all along the way. But it was like, gihimuan siya og lahi ang gitipunan siya og lahi nga song para ma-medley. Yes, and but the message says we have to walk with God. That's why our journey starts with walking with God. Yes, we have to walk with God, and for sure, once you walk with God day by day, every moment of your life, there's a big impact into your life. Dako kayo ang kahimuan sa imong kinabuhi. Kung si Ginoong Jesus kanunay naa sa imong kiliran. Yeah, with kuan mga kapaglawom no, with the trend nowadays nga itong mga kabataan na lang sa gadgets, na lang per may cellphone, nagsigigdula all day. This is the perfect opportunity for them yes. to also be, to be entertained, not just entertained, to learn, to discover, and to kumbaga makabalo sila unsa pa. There's more than gaming. There's more than, there's more than cell phones. And beyond that, there's My Journey with God Kids Edition. Mom, it's your time to invite all of us to be part of this My Journey with God Kids Edition. Yeah, akong ginadasig ang tanan. I'm inviting everyone, young and old, parents, grandparents, all your fellow workers, your family as a whole. I want you to spend time, 1 hour and a half, from 7 o'clock to 8:30. Ato na siyang makita sa atong Hope Channel, Facebook and YouTube, and also sa atong GSAT, Channel 37. Channel 37. O I know, daghan gyud tag matun-an ang atong mga kabataan, ipakuan sa nato sila, papahulayon sa anang mga butang nga kanang makadisrupt, no? sa ilang, sa ato ang, we want them to be, to spend time, just 1 hour and a half, to have spirituality thing. Reinforcement sa ilang spirituality. Yeah, unya, kanang maka-invite po silang mga friends nga ilang ipa-appeal, ipa-join, ipa-watch sa ato ang programa. In that way, they will know the love of Jesus and His soon coming. And kining mga kabataan nga atong gigamit, o kining mga bata ninyo nga naga-watch, I know nga sila madasig pod nga, uy, pwede di ay sila, pwede di ay ni mga bata, so pwede pod mi. Kami nga mga gagmay pa, pwede pod ay mi magamit. So, dili ta magkumpiyansa nga kining mga kabataan, murag dili nato hatagan og kanang chance ba nga maka-shine pod sila. Kay naay mga churches, Ma'am Charm nga, murag, kung programa sa church, dili kayo nila gamiton, labi na sa divine service.
para sa ila, mga dagko ra gyud na nga part. But this time, gusto na ako ipaabot sa mga leaders na to, sa churches, o unsa man nga mga sekta. Children can be a blessing to let the people know that Jesus is coming soon. And He loves us so much, and I want you to feel that God loves us. And we have to let the people know that He is coming very soon. Unya magpagamit ta. Kini atong mga bata gisugdan na nian. Asa man mo karon, gamita pod ang inyong mga kabataan. Thank you so much, Ma'am Marife. May you continue to, bring on the legacy of bringing the kids to its fullest and making them trust and make them closer to Jesus. Make them closer to Jesus. Make them days. more confident in growing with Jesus, Yes. with God. And also, we would like to revive children who are morally upright, and children who can develop the fear of God and obey to their parents. Yes, Ma'am Char. And napakainugang, Ma'am. And I would like to thank Hope Channel and all the directors sa different missions and conferences with all the parents who really help us make this program realize. Kaya without your help, kanang amo-amo lang bitaw, dinhi, lahi gid siya mga kaigsuunan, because once we cooperate, ato yun maangkon ang kalampusan. And hopefully, by June 14, there will be more souls be catered into the feet of Jesus. Amen for that, Ma'am Marife. And we praise God for the upcoming events, not just in My Journey with God Kids Edition, but for the ministries and for the activities laid for this year alang sa atong mga kabataan. Yeah, ako po i-plug, Ma'am Charm, ang atong Ministerial Spouses Association Summit this coming June 11 to 14. Sabay-sabay gid ang culmination, but we can't do anything kay klase naman good. So, ang schedule sa atong mga ministerial spouses, some of them are teachers. That's why we really have to do something to make everyone be a part of the program. Thank you so much. And we would like to request all of you, our dear viewers, if you're listening right now, wherever you are, maybe in the U.S., in Canada, and outside the Philippines, Abu Dhabi, Dubai, and all of you there who are listening to us right now, thank you so much for supporting the ministries of our church, not just Hope Channel, but all of the ministries that we are doing wherever your hometown or home church is, mga kapaglaom. We would like to request you to pray for our families, for our children, for our speakers who will be leading out this My Journey with God Kids Edition. Mga kapaglaom, walay butang mahimong malampuson kung wala nga itong mga pag-ampo. A day is not safe without our prayer. So please pray as we launch My Journey with God Kids Edition starting May 31st. Karon gabi, mga kapaglaom. So please join us at 7 o'clock in the evening. Share it to your friends. Tell them about how we can learn about Jesus through our kids. And join us in singing our theme song, mga kapaglaom. And Ma'am? Sa di pa kita mo end, Ma'am Charm, gusto ko mag-ampo kita with our viewers right now. Let us pray. Our great Father in heaven, we are so much thankful for guiding us to make this My Journey with God realize through our kids. Lord, we know this is your work. Use our children mightily, that all the words that they will utter will surely be understood by everyone and will give impact into their lives and make them closer to you in these last days. Oh Lord, we pray that during the nightly series, give us good internet connections
and that there will be no interruption in all our nightly meetings, and everyone will be blessed with all the messages. And through this, our children will be happy, and they will continue to do their part in these last days. Thank you, Lord, for using us and for blessing Hope Channel, Southwestern Philippine Union Conference, for making this realized also. And thank you for your great love and for your mercy and for your care to every one of us. And your name be glorified. Thank you for answering our prayers in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Thank you so much, Ma'am Marife Patalinghog, our Children's Director of Southwestern Philippine Union Conference. Mabuhay mga kabataan and dalaygon ng Diyos. Atong ibalik ang kapaglaom, Annalisa, Maker, and Reniel alang sa mga dugang detalye diri sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Charm ug Ma'am Marife Patalinghog niya nang nindot kayo nga diskusyon kabahin sa paglambigit sa atong mga kabataan alang sa pag-ebanghelyo. Sa pagpadayon, mga kabatanunan sakop sa iglesia sa North Central Mindanao, mas nadasig atol sa gipahigayon nga friendship camp sa Balulang, Cagayan de Oro. Aniya ang report. A happy Sabbath mga kapaglaom. We pray that your hearts are full and your spirits lifted on this blessed day of rest. O karon ato na pud pagasutaon ang atong panahon for next week, June 1 to 7, 2025. Let's find out if the sun will be smiling on your morning walks. Will a few surprise raindrops bless our gardens? Stay with us as we unwrap next week's forecast, mga kapaglaom. Pagka-Domingo, medyo init ang atong panahon with temperatures ranging from 26 to 35 degrees Celsius. Sa buntag, magpakita ang adlaw o cloudy nga panahon sa hapon. Pagka-Lunes, padayon gihapon ang kainit, 25 to 35 degrees Celsius o mostly cloudy ang panahon. Posible nga adunay passing morning showers o thunderstorms sa hapon. Sa Martes, init gyud gihapon mga kapaglaom, 27 to 39 degrees Celsius, mostly sunny sa buntag, pero magbantay kita kay may posibilidad sa pag-ulan sa pipila ka lugar inig hapon. Pagka Miyerkules mga kapaglaom, pagaubanan kita sa panahon nga periods of clouds and sunshine with a couple of thunderstorms in the afternoon with temperature from 27 to 35 degrees Celsius. Sa Huwebes mga kapaglaom, sunny ang ato nga panahon, so mas hayag ug maayo para sa mga outdoor nga lakaw. By Friday, very warm gihapon, 23 to 36 degrees Celsius, pero magdala kitag payong kay may posibilidad gihapon kini sa pag-ulan. Inig Sabado, mao gihapon, init gihapon kayo mga kapaglaom, 22 to 36 degrees Celsius, og posible gihapon ang panagsa nga ulan. The expected sunset for Friday and Saturday is at 5:58 p.m. Traveling safely starts with being prepared. Always plan ahead by researching your destination, including local costumes, emergency contacts, and nearby hospitals or clinics. Pack smart. Bring only what you need, including a small first aid kit, your medications, and travel documents in a secure bag. Keep digital and physical copies of important IDs and bookings. Stay connected by making sure
Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. The foot was connected to the ankle bones connected to the shin bones connected to the knee bones connected to the thigh bones connected to the hip bones connected to the backbone connected to the shoulder bones connected to the neck bones connected to the head bone. Them bones get up and they walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. The head bones connected to the neck bones connected to the shoulder bones connected to the backbone connected to the hip bones connected to the thigh bones connected to the knee bones connected to the shin bones connected to the ankle bones connected to the foot bone. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Now hear the word of the Lord. Ang kinabuhi sama sa balud sa dagat. Usahay linaw, usahay baluron. Adunay mga panahon nga kusukusuhon sa bagyo sa pagsulay, ug usahay moabot ang kangitngit. Apan luyo ni ining tanan higala, paglao mo kupti. Itugyan mo sa Dios ang tanan, ug siya magapakalma sa mga unos, ug kita iyang lig-unon. Nganong nalisang man kamo, wala ba kamo'y pagsalig? A message from your friend, Hope Channel South Philippines. When things don't go your way kapag laom, pray for a heart that will accept God's redirection. Ayaw Miguel Ayasha Dumankas nagapahinumdum maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo nagauban ka nato rason ang matag adlaw matahom. Till we meet again rin sa Mizpah nahon.
Busa pahiyom aron atong adlaw puno og paglaom. Daghang salamat kapaglaom Mayesha sa imong weather update. And nakasulay na ba mo anang naatay plano ba nga wala ni go sa atong ways? Di ba sumala sa atong hugot na yung mga butang nga atong gi-expect nga ingani mahito but lahi di ay ang padulngan. Yes, kapag lamaan sa ato ang kinabuhi, dili ginato siya malikayan nga. Nagid tayo mga plans nato ba nga kanang i-redirect sa Ginoo kay napugid siya mas better nga plans nato. Which is kanang natural lang pod nga as humans nga sakit gid bitaw siya nga usay makauna nata nga ngano man Lord, pero mo gina siya nga i-pray lang gid pod nato nga ato kang kasing-kasing kung asa man tayo i-redirect nga unta ato kang kasing-kasing mo love pod sa redirection. And then mo accept sa kanang plano kay abi natog Kuya Reniel, ato ang plano okay na gid kaayo ni pero naatay mas better nga plano ang Ginoo. Naapot kay mga higayon nga ingana kapag laom Reniel. Daghang kapag lauman nga ako na kay itong kuan ba gabi na kay itong kuan gani naguna na itong una-una gani nga mao gani ang outcome gyud. Pero lahi di ay ang ihatag sa Ginoo. Usa lagi, kailangan na accept na to. Accept na ba? And speaking of redirection mga kapaglaom, ang ato pong mga magtutudlo sa itong institusyon, niadto pod sa lahi nga direksyon, apan dato sa direksyon, nga gidirect sa Ginoo. Aron sila magbansay, nga mahimo silang mga faithful educators. Yes. Nga nag-training sa asa itong lugar? Pattaya, Thailand. Yes. So congratulations sa itong mga educators diha nga ang kaning ang objective nila ba is para mas mopalambo pag yun ang ilahang pag-teach specifically sa ilahang pag-evangelize. And then the holistic ba? Dili lang mag-excel the quality sa atong academic but also also spiritually. spiritual. And also kapag sige kapag kaya dako mo kay sila kon kapag laman kapag Asia dako kay sila kalambigitan sa atong kabatanunan ingon nga sila ang mentor sa atong mga kabataan. Mo po nakapaglaom nung atong upcoming My Journey with God. Atong pong lantawon ang atong kay syempre dili ra pud ang mga dagko ang mag-evangelize but also mga bata. Ikaw kapaglaom rin unsa may mga ginatudlo nimo sa imong mga bata nga kanang bitong ma-train sila nga mag-share pod. Yes, isa sa mga ginatudlo sila kanang honesty, love, kanang good love. Kay kapag lami nga na, maginano ka ng sa ato palang bitang character, kay dili ra pud biya ang pag-evangelize kay gasturya ka or galiw, pero kanang sa imo palang daan, kanang makita na bitaw sa ubang tao kung unsa ka, kung unsa ang Ginoo. Yes. So busa atangan nato ng mga kapaglaom ang atong My Journey with God Kids Edition. And syempre, kung kani atong kids, kung mabansay ni sa atong mga teacher, mahimo man ni silang mga leader po. Yes, and sa ato nga unsa daw, unsa nga klase nga leader ka? Kay naaman tay trending karon sa tong social media nga ang ato usa sa atong leader sa nasod, ihang gipanangtang ang ato ang iyang mga sa administrasyon. Ikaw, kung ikaw usa ka leader, imo bang tanggalon or imo pud bang ibansay or imo ba silang i-train to become better? How about ikaw kapag laom right now? Kada siya nga topic para sa kapaglaman, lisod na siya or basin ilan na lang gi-studyohan or kanang may salmot sila ana nga decision. Kung ako, tas-tas pagod nga process sa kung decide guro nga na guro. But you want to educate or you want to train? Yes, isa na sa kuan ang pag-train guro. Lisod ta nga mo decide ta kuan wala sila na pansay gani. True. Lahi-lahi man patag leadership, diba? How about you kapag laom Mayesha? Ako kapag laom an labi na sa school kay always mong ko ginapa-leader niya. At first gid kana bitang dili mong ko type of tao nga ganahan ko nga nay under bitaw sa ako ha gusto ko nga ako ra gid ang mulihok pero as the time goes by dito na ko na learn bitaw nga mas nice gid pod nga i-train pod nimo bitaw nga mas mataas pag imong pasensya og kanang mold sa uban nga tao para wala ta kabalo nga katuding mga tao nga imong gi-train or gi-mold kay napagid to sila kana bitang chances pag nga mas mo better. Og di na to kalimtan ang atong number one good nga pinaka main leader atong kinabuhi, which is si Jesus. Yes. Og mao kadto ang atong nagkalap nga mga balita, atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag ka natong kadasig o kaligon sa atong pagtuo. Kini niyang kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa kanato.
Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod nga pulayanan. Kini inyong kapaglaom Miguel Ayesha Dumankas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.